Mga kwento, T13 Vlog. Mga kwentong nakakatakot. Wallace, ang sweeper ay isang klasikong kwentong multo na isinulat. Ito ay tungkol sa isang matandang babae na nabubuhay sa takot kay autumn at ang mga patay na dahon na nalalagas mula sa mga puno. Naisip ni Tessa Wynyard na kakaiba ang pagiging mabait ni Miss Ludgate sa mga pulubi. Para may manipis na bahid ng kuripot sa kanya. Sapat na mayaman si Miss Ludgate na walang pakialam sa iniisip ng iba. Ngunit siya ay sapat na gulang upang maging crotchety. Si Miss Ludgate ay nagbigay ng kaunti sa mga lokal na kawanggawa. Ngunit siya ay napakamapagbigay sa kanyang kawanggawa sa mga individual. Ang kanyang mga kapitbahay ay hindi nagpapasalamat sa kanya para dito. Sinabi nila na hinikayat niya ang bawat kakaibang karakter na dumaan sa ganoong paraan. Si Tessa Wynyard ay unang pumayag na magtrabaho bilang isang kasama ni Miss Ludgate sa isang buwang pagsubok. Alam niyang mahihirapan si Miss Ludgate. Hindi niya alam kung magagawa ba niyang panatilihin ang trabaho niya o kung gugustuhin niyang panatilihin ito. Nahanap na ni Tessa ang trabaho, dahil kilala niya ang isang pamangkin ng matandang babae. Ang pamangkin ay nakapagbigay ng mga pahiwatig kay Tessa tungkol sa inaasal ng kanyang tiyahin. Nang makapasok si Tessa sa bahay sa unang pagkakataon, nahulog siya sa spell nito. Gusto niya ang mga lumang mansyon sa bansa. Ang bahay ay tinawag na Billingdon Abbots. Napakatanda noon. Ang mga hardin sa paligid ng bahay ay maraming puno. Binigyan nila ang bahay ng hangin ng mapanglo. Noong una, napuno ng sindek si Tessa sa loob ng bahay. Mahilig siya sa magagandang bagay. Ngunit natatakot siya sa mga muebles at mga larawan na napakalamig ng ganda. Ginugol ni Tessa ang karamihan sa kanyang oras kasama si Miss Ludgate sa drawing room. May mga home heirlooms na naglalaman ng mga larawan ng mga buhay na tao. Ngunit mas pinili ni Miss Ludgate na maupo sa drawing room na malapit sa cabinet ng hindi mabibaylang china, para bang napagtanto niya na siya lamang ang tagapag-alaga ng kanyang mga kayamanan. Gusto niyang makita ang mga ito ngayong malapit nang matapos ang kanyang termino ng pagiging guardianship. Si Miss Ludgate ay dapat na higit sa 80, naisip ni Tessa. Siya ay napakaliit at mahina. Taglamig at tag-araw, nakasuot siya ng puti-anim. Alampay sa loob ng bahay. Sa tag-araw, nagsuot siya ng mas magaan na alampay. Bumagay ito sa kulay ng buhok niya. Ang kanyang mga mata ay asul at piercing. Ang dating maganda niyang bibig ay mukhang mabangis. Palagi siyang nagsasalita ng napakabagal. Dahil alam niyang kailangan lang niyang intindihin para masunod, tiniyak niyang naiintindihan siya. Ginugol ni Tessa ang kanyang unang linggo kasama si Miss Ludgate nang hindi alam kung gusto niya o hindi ang matandang babae. Wala siyang ideya kung ano ang nararamdaman ni Miss Ludgate sa kanya. Ginawa ni Tessa ang sinabi at pinag-isipan bago siya nagsalita. Ngunit iniisip niya kung anong lugar ang pupunuan niya. Ang totoo ay gusto ni Miss Ludgate na magkaroon kami ng isang bata sa bahay. Ang mga lingkod ay matandang tagapaglingkod sa pamilya. Nanatili silang tapat sa kanya dahil sa mga alingaw-ngaw ng mga pamana. Siya ay nag-iisa at nagugutom para sa kasama. Magaling tumugtog ng piano si Tessa. Ganoon din si Miss Ludgate, hanggang sa tumigas ang kanyang mga daliri sa rayuma. Ngayon ang piano ay hindi na tahimik. Nabawi ni Miss Ludgate ang dating nawalang kasiyahan. Si Tessa ay 22. Hindi siya kagandahan. Ang kanyang kagandahan ay bunga ng perpektong kalusugan at kanyang kabataan. Kailan? Isang linggo nang kasama ni Tessa si Miss Ludgate, tinawag siya ng matandang babae na Tessa sa unang pagkakataon. Idinagdag niya, sana ay balak mong manatili sa akin, aking mahal. Magiging mapurol para sa iyo, at maaari mong mahanap ako ng abala. Ngunit hindi ko kukunin ang lahat ng iyong oras. Sa tingin ko ay makakahanap ka ng mga kaibigan at libangan. Kaya't nanatili si Tessa sa kabila ng unang buwan. Nagkaroon ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang babae. Kung minsan, nagagawa nilang hawakan ng mga kamay ang hadlang sa pagitan ng kabataan at edad. Nakaramdam ng lamang si Tessa kay Miss Ludgate. Ipinaalala niya kay Tessa ang isang mahirap na aktres na gumanap bilang isang reyna. Nagsuot siya ng murang mga alahas ng korona at nagbigay ng mga utos na sinusunod ng ibang mga aktor. Ang mga katotohanan ng buhay basang mga kalye, mahihirap na pagkain,
at malamig na mga silid kapag nahulog ang kurtina, naghintay sa kanya. Napuno ng awa si Tessa nang maisip niya kung gaano kaikling panahon ang dapat mabuhay ni Miss Ludgate. Iniisip niya kung ano ang pakiramdam na isipin tuwing gabi ang isang bukas na maaaring hindi. Mahirap na sana ang buhay ni Tessa maliban sa ganap na pagbabago sa kanyang paligid. Siya ang anak na babae ng isang ministro ng bansa, isa sa 7 magkakapatid. Nagsuot sila ng damit ng isa't isa, nasira ang mga carpet, at mali ang pagkakahawak ng mga kasangkapan. Nasira nila ang lahat maliban sa puso ng kanilang mga magulang. Ang kadakilaan ng pamumuhay kasama si Miss Ludgate ay sinira ang monotony para kay Tessa. Sumulat siya ng isang liham para sa kanyang ina. Ang bahay na ito ay maaaring nagmula sa isang libro kung saan mayroong isang misteryo. Walang misteryo na narinig ko. Ngunit hindi bababasa ito ay dapat magkaroon ng isang multo. Gusto niyang tanungin si Miss Ludgate, baka maniwala siya sa mga multo, at baka matakot siya sa pag-uusap tungkol sa kanila. Ang kanyang liham ay nagpatuloy upang ilarawan ang araw-araw na pagbisita ng mga namamalimos at nagnanakaw sa kanilang paglalakbay mula sa bahay-trabaho patungo sa bahay-trabaho. 3 o 4 sa kanila ang nagpapakita araw-araw. Walang umalis na walang dala. Si Mrs. Finch, ang kasambahay, ay may mga utos at tinupad niya ito. Nang walang ekstrang pagkain, binigyan niya sila ng pera. Laging nakakasalamuhan ni Tessa ang mga ito. Palaboy sa landas. Nasanay na siya sa kanila. Alam nilang doon lang siya nagtatrabaho at maaaring matanggal sa trabaho. Ngunit alam nila na palagi silang tinatanggap na mga bisita. Ikinagalit ni Tessa ang kanilang presensya. Lihim siyang nagalit kay Miss Ludgate dahil sa paghikayat sa kanila. Alam ng batang babae ang tungkol sa pakikibaka ng mga disenteng mahirap. Ang kanyang pagpapalaki ay nagturo sa kanya tungkol sa kahirapan ng mga magsasaka at manggagawa. Sa ari-arian ni Miss Ludgate, ilang pamilya ang nabubuhay sa tinapay at patatas. Ngunit ang matandang babae ay walang simpatiya sa kanila at ibinigay ang lahat sa mga pulubi. Hindi makausap ni Tessa si Miss Ludgate tungkol sa paksa. Kung gagawin niya, baka mawalan siya ng trabaho. Ngunit binanggit niya ito kay Mrs. Finch. Noong una, isang salita lang ang sinabi ni Mrs. Finch, mga order. Pagkaraan ng ilang sandali, dagdag niya. Miss Ludgate has her own good reasons for doing this she has, o iniisip. Huli na ng tag-araw ng unang lumipat si Tessa sa estate. Nakatingin siya sa mga puno mula sa kanyang bintana tuwing umaga, at napanood niya ang pag-unlad ng taon. Ang mga dilaw na dahon ay nagsimulang magbigay daan sa ginto at kayumanggi at pula. Isang gabi, nagpakita si Miss Ludgate sa kanyang winter shawl. Parang depressed siya. Habang nakaupo siya sa mesa, sumandal siya sa kanyang mga siko at ipinatong ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga kamay. Are you well, Miss Ludgate? Tanong ni Tessa. Ang aking masamang oras ng taon ay papalapit na, sagot ng matandang babae. Kung mabubuhay ako hanggang katapusan ng Nobyembre, magtatagal ako ng 1 taon. Pero hindi ko pa alam. Siyempre hindi ka mamamatay ngayong taon, sabi ni Tessa sa boses na magpapakalma sa isang bata. Kung hindi ako mamamatay ngayong taglagas, ito na ang susunod. Nanginginig ang matandang boses. Sa taglagas na ako mamamatay. Alam ko iyon. Pero paano mo malalaman? Malumanay na tanong ni Tessa. It doesn't matter how I know. Marami na bang dahon ang nalaglag? Halos wala, sabi ni Tessa. Nagkaroon ng napakakaunting hangin. Malapit na silang mahulog ngayon, sabi ni Miss Ludgate. Makalipas ang 2 araw, umulan ng malakas. Umihip ang hangin. Ang mga ulan ng dilaw na dahon ay nahulog sa lupa. Nakaupo si Miss Ludgate na nanunood sa kanila. Sa panahon ng hapunan, huminto ang hangin at ulan. Sumilip si Tessa sa pagitan ng mga blind. Mukhang magiging maganda ang gabi. Naglabas si Miss Ludgate ng isang deck ng mga baraha. Kinuha ni Tessa ang isang libro. Nagkaroon ng katahimikan maliban sa tunog ng mga baraha na nakalagay sa makintab na mesa. Hindi makapagsalita si Tessa nang una niyang marinig ito, ngunit unti-unti na niyang nalaman ang mga ingay sa hardin sa labas. Sa wakas, napilitan siyang magtaka kung ano ang sanhi ng mga ito. Hindi niya maisip kung gaano na sila katagal. Isinara ni Tessa ang libro at nakinig. Ang mga tunog ay malulutong, tuyo, at nalabas. Nagkaroon ng pause pagkatapos ng bawat isa. Ano ito? Saka alam ni Tessa.
Sa mahabang daanan sa likod ng gusali, may nagwawalis ng mga dahon gamit ang wallis. Ngunit anong oras upang walisin ang mga dahon? Nagpatuloy siya sa pakikinig. Sigurado siyang iyon ang tunog. Ngunit hindi niya magawa. Isipin ang sinumang hardinero na nagtatrabaho sa oras na ito. Tumingin siya kay Miss Ludgate, ngunit wala siyang sinabi. Si Miss Ludgate ay nakaupo na nakikinig. Nakahaf ang mukha niya sa bintana. Nakakatakot na makita ang isang taong napakatanda na ay sobrang tensyonado. Hindi lang nakinig si Tessa, nakatingin na siya ngayon. Nagkaroon ng paggalaw sa tahimik na silid. Napalingon si Miss Ludgate. Alam ni Tessa na nahuli siya ni Miss Ludgate na nakikinig sa mga tunog mula sa daanan sa labas. Sa di malamang dahilan ay naiinis ang matandang babae kay Tessa sa narinig nila. Pero bakit? At bakit may nakitang takot sa matandang mukha? Magpapatugtog ka ba ng piano, Tessa? Kahit na ito ay isang tanong, alam ni Tessa na ito ay isang utos. Dapat niyang lunurin ang ingay ng pagwawalis mula sa labas. Kaya nagpatugtog si Tessa ng mga kanta na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang malakas na pido. Pagkatapos ng kalahating oras, tumayo si Miss Ludgate. Isinukbit niya ang kanyang alampay sa kanyang mga balikat at nagtungo sa pintuan. Huminto siya sa daan para bumati ng magandang gabi. Kay Tessa, nagsimulang maglaro ng mahina si Tessa. Ang tunog ng pagwawalis mula sa daanan sa labas ay tumigil na ngayon. Nahihiya ba si Miss Ludgate dahil may hardinero siya sa trabaho sa ganitong oras? At bakit takot na takot si Miss Ludgate? May kinalaman ba ito sa paniniwala niya na mamamatay siya sa taglagas? Kalmado ang gabi. Marami pang dahon ang hindi mahuhulog ngayong gabi. Napaisip si Tessa, ngunit kinaumagahan nang lumabas si Tessa sa hardin, ang daanan ng baga ay makapal na natatakpan sa kanila. Laruan, isa sa mga hardinero, ay nagwawalis sa kanila ng wallis. Hello, sabi ni Tessa. Maraming dahon ang nahulog kagabi. Tumigil si Toy sa pagwawalis at umiling. Hindi, ang maliit na grupong ito ay bumagsak kasama ng hangin sa unang bahagi ng gabi. Pero nawalis silang lahat. I heard somebody at work here after 9. Ikaw ba? Ngumisi ang lalaki. Hindi mo na kami mahuhuli sa trabaho pagkatapos ng alas 9, sabi niya. Wala pang gumalaw sa kanila hanggang ngayon. Sa sandaling walisin mo sila, mas marami ang naghihintay. Sa oras na ito ng taon, hindi mapanatiling maayos ng 100 lalaki ang hardin na ito. Nang gabing iyon, maagang natulog si Miss Ludgate. Pumasok si Tessa sa drawing room para kunin ang kanyang libro. Nakadalawang hakbang pa lang siya papasok sa kwarto nang huminto siya at tumayo nakikinig. 9:30 na ngayon. Sa kabila ng sinabi sa kanya ni Toy Lad, may nagwawalis sa landas. Nagtipto siya sa window at sumilip sa pagitan ng mga blind. Maaari sana siyang lumabas ng pinto at pumasok sa hardin, ngunit naramdaman niyang mas gusto niyang makita ang misteryosong manggagawa sa unang pagkakataon mula sa malayo. Saka naalala ni Tessa na may bintana pala sa itaas na palapag. Umakyat siya sa itaas ng hagdan. Sa bintana, ang liwanag ng buwan ay nagtapon ng maputlang asul na screen sa tapat ng dingding. Marahan at tahimik na itinaas ni Tessa ang bintana, at yumuko. Sa landas sa ibaba niya, dahan-daang nagwawalis ang isang lalaki gamit ang isang kwadra. Ang walis ay umindayog at tumama sa landas ng isang malambot at malutong na halik. Ang mga stroke ay kasing regular na gaya ng sa pendulum ng ilang mabagal na orasan. Hindi makita ni Tessa ang karamihan sa mga katangian ng figure sa ilalim ng bintana. Isa itong trabahador na tila nakasuot ng luma at maluwang na damit. Ngunit may kakaiba sa buong eksena. Alam niyang may kulang, ngunit hindi niya masabi kung ano iyon. Bigla siyang nakaramdam ng sakit at pagkahilo. Lumayo siya sa bintana. Hinimok siya ng duwag sa Tessa na humiga at kalimutan ang kanyang nakita. Ngunit hinimok siya ng Tessa na humahamak sa mga duwag na magkaroon ng lakas ng loob. Sabi niya sa sarili niya, bumaba ka at tingnan mo kung sino iyon at kung ano ang problema niya. Bumaba ulit si Tessa, binuksan niya ang pinto at humarap sa liwanag ng buwan. Ang sweeper ay nasa trabaho pa rin kung saan nagtatapos ang landas at isang tarangkahan ang patungo sa kwadra na bakuran. Nakita ng dalaga na hindi siya umuunlad sa kanyang trabaho. Ang walis ay tumaas at nahulog, ngunit ang mga patay na dahon ay nanatili sa ilalim nito. Hindi ito ang napansin niya. May kulang pa rin.
Bahagyang ingay lang ang ginawa ng mga yabag niya. Sa landas, ngunit narinig sila ng Wallace habang siya ay kalahating dosenang yarda pa ang layo mula sa kanya. Lumingon siya at tumingin sa kanya. Siya ay isang matangkad na lalaki na may mukha ng bangkay. Nanlalaki ang kanyang mga mata na parang malalaking bula. Ito ay isang napakarumi, nagdurusa na mukha na maaaring makaramdam sa iyo ng pagkasuklam o pagkatakot, ngunit hindi kailanman naawa. Nakasuot siya ng basahan. Ang mga kamay na humawak sa Wallace ay tila balat at buto lamang. Napakapayat niya na akala ni Tessa ay halos transparent siya. Nasasaktan siya sa naisip. Nagharap sila sa isa't isa para sa isang bahagi ng kawalang hanggan. Tapos tumili si Tessa. Bigla niyang napagtanto ang isang bagay na nawawala. Ang landas ay binaha ng liwanag ng buwan, ngunit ang bisita ay walang anino. Malabo niyang nakita sa figure na gumagalaw ang ivy sa dingding. Habang tumatakbo ang kanyang isip na sabihin sa kanya na ang bagay ay masama, siya ay naiwan bigla at kakilakilabot na nag-iisa. Ang lugar kung saan nakatayo ang thing ay walang laman maliban sa liwanag ng buwan at magkalat ng mga dahon. Ang sunod na naalala ni Tessa ay nasa bulwagan, nanghihina at humihikbi. May nakita siyang ilaw sa dingding sa itaas at nag-iisip kung makakatagpo ba siya ng panibagong katakutan. Ngunit si Mrs. Finch lang ang naglalakad na may hawak na kandila. Anong problema, Miss Tessa? Nasa labas ka na ba? Humihikbi si Tessa at sinubukang magsalita. Nakita ko, inakbayan ni Mrs. Finch ang nanginginig na babae. Hush, my dear. Alam ko ang nakita mo. Dapat hindi ka na lumabas. Nakita ko na rin, pero minsan lang. Ano ito? Ngayon huwag kang matakot. Hindi ka niya pinupuntahan. Si Miss Ludgate ang gusto niya. Wala kang dapat katakutan. Nasaan siya noong nakita mo siya? Malapit na siya sa dulo ng daanan malapit sa stable gate. Itinaas ni Miss Finch ang kanyang mga kamay. Nako, kaawa-awang Miss Ludgate. Ang kanyang oras ay lumalaki na. Malapit na ang wakas. Dapat alam ko, humihikbi si Tessa. Sabihin mo sa akin, pumasok ka sa aking parlor, at gagawa ako ng isang tasa ng tsaa. Ngunit hindi mo dapat malaman ngayong gabi. Kailangan ko, kung gusto kong magkaroon ng anumang kapayapaan. Nagniningas pa rin ang apoy sa parlor ni Mrs. Finch. Sa ilang minuto, handa na ang tsaa. Sumimsam si Tessa at naramdaman ang pagbabalik ng kanyang tapang. Sasabihin ko sa iyo, Miss Tessa, sabi ng matandang kasambahay. Pero wag mong ipaalam kay Miss Ludgate na sinabi ko na sayo. Tumango si Tessa. Si Miss Ludgate ay hindi palaging nagbibigay sa mga pulubi hanggang sa mga 15 taon na ang nakalilipas. Siya ay matanda na noon, ngunit aktibo. Siya ay mahilig sa paghahalaman. Isang hapon habang siya ay nagpuputol ng mga rosas, isang pulubi ang dumating sa gilid ng pintuan. Siya ay may sakit at nagugutom. Ngunit nakita mo siya na awa ako sa kanya. Ano ito? Tanong niya. Nag-ungol siya tungkol sa hindi makakakuha ng trabaho, sabi ko sa kanya. Trabaho, sabi ni Miss Ludgate. Ayaw mo ng trabaho. Pumunta ka dito naghahanap ng handout. Kung gusto mo, kumain ka na, magtrabaho ka muna. May walis at may daanan na natatakpan ng mga dahon. Simulan ang pagwawalis sa itaas. Kapag dumating ka sa dulo, maaari kang pumunta at makita ako. Kinuha niya ang walis. Makalipas ang 10 minuto. Narinig kong sumigaw si Miss Ludgate. Nagmadali akong lumabas. Nakahiga ang lalaki sa taas ng daanan kung saan siya nagsimulang magwalis. Natamba siya at nahulog. Hindi ko alam noon. Siya ay naghihingalo. Binigyan niya si Miss Ludgate ng isang tingin na hindi ko makalimutan. Siguraduhin mong handa kapag dating ko doon. Iyon ang mga huling salita niya. Siya ay inilibing ng parokya. Labis na ikinagalit ni Miss Ludgate kaya't nag-utos siya ng isang bagay na ibigay sa bawat pulubi. Wala ni isa sa kanila ang hihilingin na gumawa ng isang stroke ng trabaho. Ngunit sa susunod na taglagas, bumalik siya at nagsimulang magwalas sa tuktok ng landas kung saan siya namatay. Narinig na natin siyang lahat, at nakita na siya ng karamihan sa atin. Taon-taon, nagwawalis siya gamit ang kanyang walis. Gumagawa ito ng ingay ng pagsipilyo. At halos hindi ito gumagalaw ng isang dahon. Ngunit kapag nakarating na siya sa dulo, hindi ko nais na maging Miss Ludgate sa lahat ng kanyang pera. Makalipas ang 3 gabi, bago ang oras para sa hapunan, natapos ng walis ang kanyang gawain.
Ibig sabihin, kung maniniwala tayo sa kwento ni Mrs. Finch, narinig ng mga katulong na may bumukas sa gilid ng pinto. Dalawa sa kanila ang sumugod sa bulwagan. Nakita nilang bukas ang pinto pero walang tao. Nasa drawing room na si Miss Ludgate. Nasa itaas pa rin si Tessa na nagbibihis para sa hapunan. Sa sandaling iyon, pumasok si Mrs. Finch sa drawing room para kausapin si Miss Ludgate. Ang mga sigaw ni Mrs. Finch ay nagbabala sa sambahayan sa nangyari. Narinig sila ni Tessa nang akmang bumaba na siya. Nagmamadali siyang pumasok sa drawing room. Si Miss Ludgate ay nakaupo sa kanyang paboritong upuan. Nakabukas ang mga mata niya pero patay na siya. Napuno ng takot ang mga mata niya rito na hindi kayang makita ni Tessa. Nang tumigil si Tessa sa pagtitig kay Miss Ludgate, may nakita siya sa carpet. Yumuko siya para kunin ito. Ito ay isang maliit na dilaw na dahon. Hindi niya tinanong kung paano ito napunta doon. Nabitawan niya ito, nanginginig. Tila ito ay pinulot na, at kalaunan ay nahulog mula sa mga sanga ng birch ng isang quadrille ng Wallis.